Pinabricate ko na pala yan at stainless na rin para hindi siya kalawangin. Nagpalit kasi, naikot na natin at babarinahin natin to. Ayan, tapos na at nailayo na nga natin siya sa gulong. Sigurado ako hindi na to sasayad. Sa video nga na to mga idol ay magdi-DIY tayo ng bracket para sa ating cable ng front brake ng ating motor. At ito nga pala yung gagamitin natin na bracket sa kanya. Pinabricate ko na pala yan at stainless na rin para hindi siya kalawangin. Nagpalit kasi ako ng maiksing tapaludo kaya bumabangga na sa gulong yung cable niya. Kaya magagawa natin siya ng solusyon ngayon. At kung parehas nga tayo sa problema ng ating mga motor, ganito rin yung gawin nyo. At sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe, like and share ng channel ko. May problema pala ako sa salpakan ng tapaludo niya kasi naputol na yung pinaka-bolt niya. Pinalowered ko kasi dati to pero nasira lang nung nag-aayos, naputol yung bolt. Kaya nga gagawan ko na lang siya ng paraan para sumalpak na yung bracket natin. Una nga natin gagawin na tatanggalin muna natin yung gulong niya para nga umikot yung pinaka-front shock niya. Ayan o, naikot na natin at babarinahin natin to. Kung napapansin nyo ay barado na nga yung kabila niya o. Yung handrail pala ay binalahan natin ng 5mm na drill bit. Nga 6mm yung hand tap natin na gagawin thread niya. Kailangan kasi natin mabutasan to kasi lalagyan natin ng tornilyo. 6mm naman yung tornilyo na gagamitin natin. Pagkatapos ko nga siyang mabutasan ginamitan natin na siya ng hand tap na gumagawa naman ng thread. Dahan-dahan sa pag-ikot kasi may posibilidad na maputol siya. Pag di kasi diretso yung ikot niya, pwede siyang maputol. Kaya nga dapat maingat tayo sa pagpasok ng hand tap. Hindi kasi natin to pwedeng bigla-biglain lang kasi mapuputol nga. Malutong lang kasi yan kung hindi diretso yung pag-ikot, kaya dapat balance lang talaga. Kaya nga napakaingat ko kung paano ko gawin yan. Hindi lang kasi basta-basta na iikutin mo lang ay tapos na. Kailangan lang kasi ng pampadulas o ng tapmatic sana para mabilis siyang mabutas. Tapmatic kasi yung nagpapalambot o nagpapatalim sa hand tap natin. Wala ako nun kaya W40 na lang ang ginamit ko. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang yung proseso hanggang sa matapos ako. Ngayon, pwede ko nang ikabit yung bracket para sa cable natin para hindi na sumayad sa gulong. Pagkatapos nga ay binalik ko na yung gulong. Okay naman kasi mukha naman matibay. Round bar kasi na stainless yung ginamit ko kaya talagang subok na sa tibay. At hindi nga siya basta-basta babaluktot. Kaya nga talagang mapipigilan niya yung pagsayad sa gulong sa tuwing liliko ako. Ayan, tapos na at nailayo na nga natin siya sa gulong. Sigurado ako hindi na to sasayad. Sa layo pa naman ang distansya niya, tapos napakatigas pa ng round bar. Yun lang, tapusin ko na itong vlog. Salamat sa panonood kung nakaabot ka hanggang dito. Ipindot na lang ng subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin tong video na to kung nagustuhan mo, para nga mas marami pang vlog yung ma-upload ko. Okay, see you next time para sa mga susunod pang pagdi-DIY natin at mga idea kung paano nga natin susolusyonan ang mga problema sa motor.